the 6 top earners mindset. Ito yung unang-una, no? First mindset na meron ka is to help other people. Kailangan ang mindset mo dito sa business ay ang pagtulong sa ibang tao. Itong dapat ang unang tumatakbo sa isip mo. So kadalasan sa mga mature, no, marketers ay may mga wrong mental attitude talaga, no? They just convince people to their business opportunities, ina-hype yung mga tao, no, ina-exaggerate yung mga claims. They focus on income or sa kitaan lang. Ang mindset dapat na meron ka dito sa isip mo ay yung kung ano yung makakatulong sa ibang tao, no? Ano ba ang pwedeng mapagpabago sa buhay nila? Ano ba ang problema nila na gusto mong solusyonan? Because people want their problems to be solved. Okay? So kadalasan kasi sa mga amateur marketers are not convinced with their opportunity or their products na binibenta. Hindi sila convinced mismo kaya wala silang napapasali or walang bumibili sa produkto nila. Kailangan na maging convinced ka sa ino-offer mo mismo, no? Sa opportunity na meron ka, sa company mo, at sa products na binibenta mo. Di ba? So, convince yourself first that your business is helping other people. Kapag ganyan ang mindset mo, magiging masarap ang pakiramdam mo dahil sa nakakatulong ka sa mga prospects mo or sa ibang tao, di ba? Number 2 dito is long-term mindset. In business, kailangan mo talagang mag-isip ng long-term. Madalas we think on easy money, get rich quick scheme, no? Kaya madalas tayong nai-scam. So, di ba? Usong-uso yan ngayon. So, in the online marketing business, we teach you how to think long-term para ang income ay patuloy na papasok sa'yo. Sa una, medyo may konting delay, but in the end, ikaw din yung aanin sa lahat ng mga pinagpaguran mo. Para na maging long-term, you must brand yourself mismo. Anong ibig kong sabihin? Dito, mas maganda na makilala ang sarili mo o ikaw mismo, not the company. Kadalasan sa atin, we promote our company, the products, not ourselves o ang sarili natin. Kailangan na ikaw ay makilala muna mismo ng mga prospects mo. Makapag-build ka muna ng trust sa mga tao para kahit na ano pang ibenta mo, later on, sold out na sila. Diba? So, di ba mas maganda yung ganon kaysa pitch ka lang ng pitch, no, binibenta pero wala namang bumibili. Kaya we think long term para tumagal ang business mo. Okay? Have a long term mindset. So, number 3, be unique mindset. Karamihan sa atin ay unique and you are unique in your own special way, di ba? We are created by God with unique abilities, strengths, and talents. Kailangan mong ilabas lang yan. So, nakikita mo ba na yung mga sikat na tao, personalities, di ba? Na iba-iba yung mga, no, meron silang sariling uniqueness. Ginamit lang nila yung kanilang mga unique talents, kaya dun sila nakilala. They use it to have their own brand. Kaya gumawa ka din ng sarili mong branding. Your own branding. Ang kailangan mo lang gawin ay i-model yung mga ginagawa nila or i-follow mo din sila. Pero hindi ibig sabihin na gagayahin mo talaga sila, no? You can be creative in your own way. Ikaw mismo ang nakakaalam kung ano bang meron ka. Ikaw ba ay magaling sa pagbibideo? Talent mo ba ay magsalita? Artist ka ba? Etc. No? You can create different ways. You can really be creative. Kailangan mo lang na talagang maniwala sa kakayahan mo na meron ka and I believe in you. Number 4, speed of implementation. A successful person have the speed of implementation and they always beats perfection. Anong ibig kong sabihin? Kapag mayroon kang natutunan at may mga panibagong natutunan or nalaman, implement mo agad or take into action. Huwag mo nang antayin na maging perfect, no, bago mo aksyonan. Kadalasan, we have this procrastination habit o di kaya manyana habit na pwede naman ngayon, mamaya na or pinagpapabukas pa, di ba? Nagkakaroon na tayo ng maraming excuses kaya kadalasan ay walang nagagawa. So don't procrastinate, take action now. Alam mo ba na kapag pinagpabukas mo pa or kahit mamaya na ay hindi nagagawa, kaya karamihan hindi nagiging successful dahil sa ganyang habit. Katulad sa mga training na matututunan mo dito. Alam ko, marami kang matutunan dito na mga panibagong mga strategies kung paano ka makakapag-promote o advertise ng online business mo. Pero, hindi ka kikita at magiging successful kapag hindi mo ina-apply o in-implement ang mga natutunan mo dito. Lahat itinuro ko dito, yung mga pwede mong gawin para maging successful ka, pero ito ay nakadepende pa rin yan sa level of action na gagawin mo at kung gaano ka kaseryoso sa mga goals mo. So, have a speed of implementation mindset. Don't procrastinate starting now.
Number 5, always be open-minded and coachable. A successful person is always a student of learnings. Almost lahat ng kilala mong successful ay lagi silang nag-grow. They are open to new learnings, growth, and change. Kapag wala ka nito, I'm sure na mapag-iiwanan ka talaga. Remember, Yahoo, di ba? Or Nokia. So, they are not open to change kaya nawala na sila sa market. Those that are open to change, yun talaga ang nagiging successful. Those people read books, attend the mga trainings and seminars, online courses or webinar, at iba pang makakatulong sa business nila. They never stop learning. Kahit ako, I know na konti pa rin ang alam ko. I'm just being open lang sa mga new ideas and possibilities na that helps me grow, no? Para mas marami pa akong maturuan at matulungan katulad mo. Number 6, never giving up mindset. So this is a mindset na isa sa mga pinaka-importante dapat meron ka. Gusto ko i-share sa iyo ang isa sa mga napakagandang story tungkol dito. So during a research experiment, merong isang shark na nilagay sa isang malaking tangke ng tubig. Then, nirelease sa mga maliliit na isda sa loob. So as expected, lalangoy yung shark at kakainin silang lahat, di ba? So then, merong isang strong na fiberglass na inilagay sa gitna ng tank. Ito ay gagawa ng division kung saan nagsimula ang shark at ang mga malilit na isda. Again, ang shark ay dali-daling umatake sa kanila. But this time, nabangga siya sa fiberglass divider at nag-bounce back pabalik. So, sinubukan niya ng maraming beses hanggang sa mapagod at naging mahina na siya. Samantalang, ang mga malilit na isda sa kabila ng fiberglass ay lumalangoy lang ng tahimik. So, pagkatapos ng isang oras, ang shark ay tuluyang sumuko na. Itong experiment na to ay inuulit-ulit ng maraming beses, no? Na kung saan ang shark ay naging less aggressive habang ginagawa to. Dumating sa punto na tumigil na siya sa pag-atake na sa mga isda, no? At sa syempre sa pagkain sa kanila. Then makalipas ang isang oras, ang fiberglass division ay tinanggal na nila, no, sa palabas sa tangke. Sa kanilang pagkagulat, ang shark ay hindi na umaatake. So actually, ang shark ay na-train sa habit na ang fiberglass ay nasa gitna pa, no? At kung susubukan niyang kainin ng mga isda, siya lang ay tatalbog at mabibigo. At the same time, ang mga malilit na isda ay patuloy pa rin sa paglangoy sa tangke ng walang sagabal. So, the moral of the story is, marami sa atin yung mga nakaka-experience ng mga setbacks and failures sa araw-araw ng buhay natin. Eventually, we get emotionally drained, tired, unmotivated, and we stop trying na sumubok ulit. Katulad ng shark sa story, no? Naniniwala tayo na dahil sa hindi tayo naging successful sa mga nakaraan natin, so the barrier still exists. Kahit na may mga new ventures, no, or opportunities na dumarating sa atin. In other words, we continue to see a barrier in our heads that separates us from our dreams, no? Even there is no real barrier between where we are to where we want to go. And remember this, the teacher has failed more times than the student has even tried. Okay? I hope na may natutunan ka dito sa 6 top earners mindset at ito dapat ay meron ka. Okay? So maraming salamat and see you sa next video. Alright, so nagustuhan mo ba itong video na to? Make sure na mag-subscribe ka dito sa YouTube channel ko and also i-click mo na rin yung bell button para na ma-notify ka sa mga new uploads ko tulad nito and for more online marketing secrets. Okay, so once again, this is Ken Baisa reminding you, always dream big, go in and never ever give up. I'll see you on the next video.